Good evening po sa bawat isa. Yan, malakas-lakas. Again po, good evening po. Yan, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At batiin po natin ang ating mga katabi, kamayan. Ayan, Merry Christmas daw, tapos na po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, nagkamayan na po sila. Tapos na po. Ayan, bago po tayo magsimula sa ating prayer meeting ngayong gabi, tayo po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin. Idulog po natin sa Panginoon ang ating gawain. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, salamat po sa patuloy niyong paggabay sa amin, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. At ngayong gabi po ay humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa naming kasalanan. Ito man po ay sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At ito pong prayer meeting namin ngayon ay sa inyo po namin inaalay, Panginoon. Sa inyo po namin ibinibigay, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin po namin na yung mga kasamahan po namin na papunta pa lamang, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat po sa kanila, Panginoon. Salamat po sa buhay na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay mag-awitan na pangunahan po ni Sister Lyra Gomez. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang lahat ng niligtas sa kasalanan ay magsabi ng Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon sa gabing ito. Tunay ngang every season, every situation, everywhere, at sa lahat ng panahon, ang Diyos natin, ang ating tagapagligtas. Awitin po natin ang Mighty to Save. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Amen. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. The kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. All my fears and failures. Fill my life again, Lord. Fill my life again. I give my life to follow everything that I believe in. Now I surrender. I surrender. Tayo ay umawit sa Panginoon. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Ulitin natin, Savior, He can move the mountains. Save. Awitin natin ito na may pananampalataya na kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Forever, author of salvation. He rose
rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Ilakas natin ito. Mighty to save. He is mighty to forever author of salvation. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Conquered the grave. Jesus conquered the grave. The grave. Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Ating nga pong palakpakan ng ating Panginoon sa gabing ito. Tunay nga Panginoon sa araw ng aming buhay. Hindi man naming nakikita. Kayo ay laging nandiyan para protektahan at iligtas kami. At muli Panginoon, nawa ang bawat isa ay sa bawat pagpunta namin dito sa church, ma-renew ang aming pananampalataya sa inyo. Na we believe in you. We believe in you, Jesus. Into your hands, I commit. Ating muli i-commit ang ating mga buhay sa Panginoon. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, to tears and joy. I'll trust in you and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, we believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you.
the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Sabay-sabay po natin sabihin ito sa Panginoon. I will worship. I will worship you. Let us worship the Lord. I will worship you. Let us worship the Lord. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe in you. Believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. For the last time, you're the reason, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Panginoon, malugod kayo sa aming awitin. Kayo ang tanging rason kung bakit nandito ang lahat. Salamat, Panginoon, sa life na binigay niyo. Salamat, Jesus Christ. Kami ay iyong-iyo, Lord God, at muli lumalapit kami sa gabing ito. Panginoon, tanggapin niyo ang aming papuri. Ito po ang aming pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Ate Lira, sa pag-lead sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. At tulad nga po nung sinabi ni Tita Ann last week, kung may pagpapasalamat po kayo, ay reserve nyo po. At ngayon po natin sabihin. Ako na po ang mauuna. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa madaming blessing na patuloy niyang pinagkakaloob, hindi lang po sa akin, sa buong pamilya ko po. And also, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po, nakatapos na po kami ng isang session ng let review po. Kasi po, every Saturday po, may let review po ako sa BSU bago po kami makagraduate. So, papasalamat po ako sa Panginoon kasi malaking tulong po sa amin yung let review po na yon kasi po nire-review po kami ng napag-aralan namin simula nung first year kami hanggang ngayong fourth year and alin-alin po yung expected na exam po sa let exam. Sa let exam. Sa let. Para po mag-isang take lang po sa pag nag-take po kami ng exam. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil may mga ganong opportunity po sa amin na makapag-review po kami throughout nung session. General education tsaka prop-ed po. Kaya po, sa Diyos po ang papurit pasalamat. Next po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po, ako po nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon kasi unang-una po, ito pong taon, noong nakaraang taon, maraming salamat po dahil nakasurvive po ang buong pamilya namin. Tapos po, ito pong taon na to, itong January, bali 2 taon na po kami doon sa aming family devotion. Kaya po, sa Diyos po ang papurit pa sa salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nagpupulit papasalamat sa Panginoon dahil naka-attend po ako ngayon. Dahil nung nakaraang linggo, hindi po ako naka-attend kasi may pasok po yung anak ko. Ngayon, tumawag, sabi dun sa manugang ko, o si nanay, magpa-prayer meeting yan. Kaya naiyaman ako sa manugang ko, umalis na ako dahil sabi ko, at least yung anak ko ang nagpaalam sa akin. Salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na pinagkaloob niya sa amin nung nakaraang taon, nung 2025. Ngayon 2026, alam ko na hindi niya rin kami pababayaan. So just po ang papuri. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mas malaki na tiyan ko ngayon. Mas marami naging blessing. Tawa si Bea. Ang ipagpapasalamat ko po ay ang kabutihan ng Panginoon noong 2025 hanggang ngayon. So, noong 2025 na marami mga challenges, mga pagsubok na dumaan sa akin, at sa aking buong pamilya, kasama na doon yung paggamatay ng aking mother. Sa lahat ng iyon ay tinuruan ako ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanyang lahat. Mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Salamat sa Panginoon. And then, nung nakarang taon ay sumubok ako na magpa-reclass. Ang reclassification po ay isang opportunity para sa aming mga DepEd teachers na kaya nga reclass ay mailagay sa tamang pwesto. So sa DepEd ako ay 13 years na rin at mahigit 20 years na rin ako nagtuturo. So pero teacher 1 pa din ako. So isang opportunity yon para mataas naman ng rank. At then sumubok po ako mag-apply. So noong 2025, December yon. And then this January, ay na-qualify naman po ako. So, ibig sabihin, pumasa. Okay, from teacher 1, may opportunity na umangat ng 3 steps. Kaya in-applyan ko ay teacher 4. Kaya item na lang po yung iniintay ko dahil qualified na rin po. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. And salamat din sa Panginoon dahil ito specific at very personal kasi may mga kapatid tayo na ginagamit ng Panginoon, hindi nyo alam, pero yung kanilang living testimony, yung kanilang faith, yung kanilang example na ipinakikita ay nagiging kalakasan at encouragement sa akin. Isang bagay po yun na nagpapalakas sa aking buhay. So, salamat din sa Panginoon sa kanyang pagtuturo. Marami mga learnings at akong natutunan sa lahat ng kanyang mga pagtuturo sa akin. So, sa lahat ng ito ay pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat, saka sa mga kasama natin sa nanonood sa FB Live. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa 2025 na talagang dumaras kami ng pagsubok o dumaras ng
pagdadalamhati. Pero sa ngayon po, naka-recover na ako ng kalungkutan. 8 buwan na po si Mrs. na nawala. 8 buwan na po akong single. Kaya pwede na mag-apply sa trabaho. Kailangan lang po na kung nagbibiroan po kami ni Brother Ronel, talagang pinalalakas niya ako. Talagang ginagamit niya yung pagkabibo niya, yung pagkakapagbibiroan po namin, pagka kami nagbibiroan tungkol sa marriage, sa buhay. Nagpasalamat po ako sa Panginoon. Nakabalik na rin po ako sa trabaho. Nag-try po ako magtrabaho nung isang linggo. Tinanggap ko na po yung mga trabaho na talagang pumapasok po sa akin. Hindi ko naman po matanggihan kasi sayang din. Tsaka nakakatulong po sa akin kasi isa po sa nakakalibang, nag-aalis ng mga iniisip. Pag nakapirme ko pala po sa bahay, ang hirap po. Talagang nakikita mo lahat yung gawain, nakikita mo yung lahat ng ayusin, problema sa pagkain, problema sa mga gawain bahay, paglalaba, pamamalansya, lalo na pag hindi marunong yung kasama mo sa buhay. Kaya si Chay, tinuturuan ko na pumamalansya, tinuturuan ko na rin gumamit ng washing machine. Ang hirap po ng sobra po siyang mag-ano sa damit. Talagang parang artista na talagang natatambakan po ako. Biro mo ang laban namin. Siguro ako, isa siya 4 sa damit. Kaya napakalakas pong magdamit ni Chay. Pero nagpasalamat po ako sa Panginoon. Yung communication po namin mag-ama, mag-lolo, ay ganun pa rin po. At patuloy na Diyos po ang nag-aayos ng lahat. Nagpapasalamat po ako sa Kanya po ang papuri po sa salamat. Sa Diyos po ang papuri. Wala na po? Wala na po? Last call. Ayan, amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa mga blessing, sa mga struggle na dumating sa ating buhay. At ngayon naman po, para po ipanalangin ang ating pasalamat, tinatawagan ko po si Pastor Daniel. Parang kulang po yun nagpasalamat, kaya akong papasalamat din po ako. Ako nagpapasalamat ako kay Lord sa kanyang kabutihan sa amin nung pumunta po kami ng outreach. Hindi ko po alam kung paano kami umabot doon sa topic na yun, pero meron akong pinrepare na isi-share ko sa outreach ko, pero biglang napunta sa ibang bagay na parang yung icebreaker ko na conversation ay nag-lead na rin doon sa shinare ko sa kanila. Kaya pinagpapasalamat ko kay Lord yung paggabay niya, yung wisdom niya na binigay sa amin. Na kami mismo na-entertain, nag-enjoy din, and na-bless din sa bawat sharing time namin. So na-appreciate namin yung stories ng generation ng mga matatanda. Tapos nag-reflect kami sa generation namin. Paano ba kami makaka-relate? Ano ba yung mga bagay na iiwasan namin? Ano ba yung mga bagay na kailangan naming ipasa sa mga anak naman namin. So, na-pressure si Val tsaka si Kim mag-isip ng ano ba yung ipapayo nila sa mga anak nila kahit wala pa sila in a relationship ba kayo? Wala. So, ayun, nagpapasalamat ako kay Lord sa pagkilos niya, kaya salamat kay Lord. So, request ko po ang lahat na tumayo at tayo po yung manalangin. Kung
gusto nyo po magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pwede nyo pong gawin ngayon kung nabitin po kayo sa ating pasasalamat. Let's pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa inyong kabutihan na patuloy po namin nararanasan. May mga pagkakataon, Panginoon, na hindi kami mindful sa mga bagay na ginagawa niyo po sa amin. Pero patuloy niyo po kaming sinusurpresa ng inyong grasya, Panginoon. Salamat po sa mga struggles sa buong linggo na nagdaan, sa mga opportunities, Panginoon, na kung saan kinakalabit niyo po kami para i-share namin yung gospel. Kinakalabit niyo po kami para magbahagi po ng salita ninyo. Kinakalabit niyo po kami para maging blessing. Salamat po dahil patuloy niyo po kami nire-remind sa mga gawaing ito. At nagagawa lang po namin ng mga ito sa pamamagitan lamang po ng tulong ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyong Holy Spirit at patuloy pong nagre-remind sa amin sa mga bagay na dapat naming layuan, mga pangako na kailangan naming i-claim, mga utos na kailangan naming sundin. Salamat po dahil sa journey namin in knowing you, sa aming pagpapalalim spiritual, alam po namin na kayo po ang kumikilos sa aming mga buhay. Kaya ngayon po, binabalik po namin sa inyo ang aming papurit pasasalamat. Panginoon, sa mga individuals na nahihiya po o hindi po alam po ano yung pagpapasalamat, nawa Panginoon, nakatagpuin niyo po sila sa kanilang mga panalangin. Kayo po ang patuloy na magpaalala sa kanila ng mga kamanghang-manghang ginagawa niyo po sa kanilang mga buhay. And we pray na sa aming day by day, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maging mabuti sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, at especially ang ating mga tenga para sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating guest speaker. Guest speaker. Guest speaker, bagong-bago sa paningin ng bawat isa. At first time po niya na magsasalita dito sa harap dahil lagi po siyang kumakanta. So, tayo po ay mag-focus at makinig sa salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Brother Jeff Graciela. Magandang gabi po sa lahat. Unang-una po nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kinakabahan ako. Para sa akin, pag kinakabahan ako, natututo akong maglin sa Panginoon. Hindi ako natututong maglin sa sarili ko na parang alam ko na yung lahat ng bagay, yung mga ganun ba. Pero, papasalamat ako sa Panginoon nitong mga nakaraang year, nitong 2025. Di ba nabahagi ko sa inyo na nagkaayos kami ng mga kapatid ko? Isang bagay na pinagpapasalamat ko kasi nung bagong taon, magkakasama kaming buong pamilya. Kung di niyo po natatanong, yung pamilya ko po, iwalay po sila, yung nanay tatay ko. Pero nung bagong taon, masaya ako kasi kahit man lang sa picture o saglit, nagkasama-sama kami. Kaya isang malaking pagpapasalamat ko sa Panginoon. At isa pa, kung di nyo po natatanong, noong 2012 po, doon po ako naligtas. May 3, 2025. Mula noon, binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Ang sabi ko sa sarili ko, gusto ko magamit kung ano yung talento ko sa Kanya. Nung umalis ako sa dati kong church, nagpe-pray ako. Nung lumipat ako, nagpe-pray ako na sana gamitin uli ako ni Lord na makaawit sa Kanya, na makatugtog uli sa ministry. Pero nung nakaraang taon, dininig ni Lord yung panalangin ko na makasali uli sa ministry, makaawit sa Kanya. Kapag inaalala ko yun, lagi kong iniisip na wala pa to sa kalingkingan o sa parang hindi pa to sapat para ibigay yung pasasalamat ko sa Panginoon sa pagligtas niya sa akin. So, bago po tayo magsimula ngayong gabi,
gusto ko po munang magtanong. Alam niyo po ba, nung nagtuturo ako, mahilig ako magtanong. Kasi meron mga, nakikita ko kahit nakaganito ako, nakikita ko yung meron dyan na hindi nakikinig. Ganun kaya gusto ko magtanong. Kaya mamaya pag merong hindi nakikinig, tatawagin ko kayo. Hindi, joke lang po. So gusto ko magsimula sa tanong na, naranasan na ba nating humayo, mag-evangelism? Naranasan na ba natin na tayo yung binahagian ng salita ng Diyos? Kung naranasan na natin yun, meron pa akong tanong sa atin. Nung napakinggan natin yung salita ng Diyos, ano yung ginawa natin dito? Habang magpapatuloy tayo sa ating topic ngayon o sa pag-aaralan natin ngayon, gusto kong ilagay natin sa isip natin yung mga bagay na napakikinggan natin, yung sinishare sa atin, ng mga pastor, yung binabahagi sa atin. Ang tanong, ano yung gagawin natin doon? Ano yung ginagawa natin doon? Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito na ibigay niyo, Panginoon, na mapag-usapan namin ang iyong mga salita na kung saan maaari kami makapagpanalangin sa isa't isa, Panginoon, at maging sa iglesyang ito. Salamat po na iningatan niyo po ang bawat isa na makarating dito ng ligtas. At nawa po, Panginoon, ang iyong salita ay hindi lang namin mapakinggan sa aming tenga, kundi mailagay namin sa aming puso at sa aming isip. At may sa buhay namin sa aming mga buhay. Salamat po sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe natin ngayon, simple lang to. Simple lang pero mahalaga. Makikita natin yung mensahe natin sa Gawa, chapter 17. Kung meron po kayong Biblia, bukas po natin yung ating Biblia sa Gawa. Dapat po hindi ako gagawa ng PowerPoint, pero nakita ko po kasi mahilig po kayo magsulat. So, gumawa po ako ng PowerPoint. Gusto ko po kasi tignan po natin yung sarili nating Bible na makita natin talaga kung totoo yung sinasabi ng nagsasalita, yung binabasa ng nagsasalita. So, bukas po natin yung ating Biblia sa Gawa chapter 17. Pero bago yun, may tanong ako. Paniwalain ka ba? Meron ba mga oras na madali tayong maniwala? Kasi nung merong incident na nangyari o nandun ako sa Glorieta dati. Nung nakaupo ako doon, may lumapit sa akin, sabi ng lalaki, naniniwala ka ba, Eka, na babae yung Diyos? Sabi sa akin. So na-trigger ako, parang, paano niya nasabi na babae yung Diyos? Pero dahil sa alam ko yung salita ng Diyos, hindi ako nadaya o hindi ako naloko. Meron mga oras na madali tayong maniwala. Siguro, meron mga oras na pupunta lang tayong simbahan, makikinig tayo ng salita ng Diyos, tapos maniniwalan agad tayo nang hindi natin minsan sinusuri yung sinasabi sa atin. Hindi ko naman sinasabi na mali yung sinasabi ng pastor. Ang sinasabi ko dito, dapat matuto tayong magsuri sa sarili natin. Huwag lang tayong basta-basta maniniwala. Alam niyo ba, kaya maraming mga bulaang guro o mga maling katuruan, ito dahil yung mga nakikinig, hindi nila binabasa. Hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Oo lang sila, oo. Maganda sa pandinig, oo, sige, tama yan, maganda sa pandinig eh. Pero mali, dapat tingnan natin kung ano yung salita ng Diyos. Makikita natin to habang tayo nagpapatuloy. Hayaan nyo na basahin ko sa Gawa, chapter 17, verse 1 to 4. Ang title na to ay Nangaral si Pablo sa Thessalonica. Dumaan sila sa Amphipolis at sa Apollonia hanggang sa nakarating sila sa Thessalonica. May sambahan ng mga Hudyo roon. Verse 2. Ayon sa nakagawian, si Pablo, pumasok siya sa sambahan. At sa loob ng 3 araw ng pamamahinga, nakipagdiskusyonan siya sa mga tao roon. Ginamit niya ang kasulatan para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangan magtiis at muling mabuhay
sinabi ni Pablo, itong si Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo. Ang iba sa kanila ay naniwala at sumama kay na Pablo at Silas. Marami ring mga Griego ang sumamba sa Diyos at mga kilalang babae na sumama sa kanila. Ngayon, ano yung matututunan natin dito? Ano yung aral na maaari nating makita dito? Kung titingnan natin dito, di ko na sinama, pero kung makikita natin sa verse 1, na si Pablo galing pa siya, kung mababasa natin sa chapter 16, galing siya sa Pilipay. Tapos pumunta siya sa Thessalonica. Alam niyo po ba kung gaano kalayo yun? 160 kilometer. Walang sasakyan, lakad lang. Ayun yung dedication ni Pablo at ni Silas para lang mabahagi nila yung salita ng Diyos. Pero tingnan natin, kung mababasa natin, tingnan natin kung ano yung una nilang ginawa. Meron silang nakita doon, nakagawian nila na pumasok doon sa sambahan. Ayun yung unang ginawa nila. Hindi sila nagliwaliw doon, pumasok sila sa simbahan. Dahil ng mga araw na yon, araw ng pamamahinga. Bakit? Kung makikita natin o kung mababasa natin, lagi si Pablo pumapasok sa may simbahan, lagi siyang pumupunta sa mga palengke. Bakit kaya? Kasi maraming tao doon. Madali niyang mababahagi yung salita ng Diyos doon. At ano yung ginawa niya pagkatapos doon? Nakipag-usap siya, diskusyonan siya doon sa mga tao. Nakipagpalitan siya ng tanong, sagot doon sa mga tao. At yung hinighlight ko dyan, isang mahalagang bagay, na kapag tayo nakikipag-usap sa mga tao, gumamit tayo. O ginamit niya yung kasulatan. Isang mahalagang bagay, na kahit saan tayo magtungo, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, gamitin natin ang kasulatan. Ayun po yung unang point natin. Nakipag-reason siya mula sa kasulatan. Ano yung binahagi niya? Next slide po. Binahagi niya, sinabi dito, para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangan magtiis at muling mabuhay. Ayun yung pinatunayan niya sa kanila o yung pinaliwanag ni Pablo sa kanila. Si Kristo. Kapag siya humahayo, lagi niyang binabahagi si Kristo. Si Kristo, si Jesus. Ayun yung lagi niyang binabahagi sa mga tao. Kasi alam niyo ba doon sa mga Hudyo, although kilala nila si Kristo, alam nila, naririnig nila tungkol kay Kristo, pero hindi totally lahat sila o marami sa kanila na naniniwala sa kanila, kay Jesus. Tsaka tingnan natin dito, ano yung sinabi ni Pablo? Itong si Jesus na aking pinapayag sa inyo ay ang Kristo. Yung Kristo po, hindi yung apelido. Yung iba, iniisip natin, Jesu Kristo, apelido. Hindi po yun. Alam niyo ba yung salitang Kristo? Ibig sabihin na ito, Messiah o tagapagligtas. Na si Yesu Kristo daw yung tagapagligtas. Bakit kaya pinapaliwanag ito ni Pablo sa kanila? Dahil ang iniisip ng mga Hudyo na yung Kristong darating, ito daw yung magliligtas sa kanila sa kamay ng mga Romano. Sa kamay ng na ito daw yung Kristo na magiging malakas, siya yung magpapalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Romano. Pero hindi. Sabi diyan, kinakailangan niya magtiis at muling mabuhay. Kailangan niya maghirap, kailangan niyang magpakasakit at mamatay at muling mabuhay para sa kasalanan natin. Pero hindi ganun yung iniisip ng mga Hudyo o ng mga tao doon. Kaya pinatunayan ni Pablo o pinaliwanag niya dito kung ano yung dahilan, kung bakit siya nangangaral, kung bakit siya pumupunta doon sa sinagoga, o bakit siya pumupunta sa iba't ibang lugar, kahit malayo ito. Next slide po. Pagkatapos ng mapaliwanag ni Pablo na si Jesus ay kailangang magbata ng hirap o magtiis ng hirap at mabuling buhay, naniwala yung mga tao. Tayo po, gaano karami sa atin, nung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, naniwala kagad tayo. Meron mga tao, nung narinig nila yung salita ng Diyos, naniwala kagad sila. Meron naman mga tao, taon, yung binilang, bago sila maniwala. Alam niyo po ba, nung bata po ako, meron po ako natin ng simbahan nung bata ako.
Pero nung mga panahon na yon, hanggang sa pagtanda ko, bago ko makakilala sa Diyos talaga ng personal, alam ko lang na merong Diyos. Naniniwala ko na si Jesus namatay sa krus para sa akin, pero hindi naging totoo, tunay, sa sarili ko. Pero nung lumaki ko, nung napagtanto ko na, mali pala yung ginagawa ko, kasalanan pala yan, doon ko binigay yung buhay ko kay Jesus. Doon ko naalala na, si Jesus, naghirap siya para sa kasalanan ko, para ligtas ako sa kasalanan ko. Napakatagal. So hindi ibig sabihin kapag may nagbahagi sa inyo, kapag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, may mga tao na maniniwala kaagad. Expect na natin na hindi lahat ng tao maniniwala. Bakit? So kasunod niyan, hindi ko na po nilagay, pero sa kasunod niyan, makikita natin, kung titignan po natin yung Biblia na to, Biblia natin, sa verse 5 hanggang sa dulo na to, nagbabahagi si Pablo sa kanila. Pero mayroong mga tao, mayroong mga Hudyo na hindi naniwala sa Diyos. Na hindi naniwala sa sinasabi ni Pablo. Anong ginawa nila? Nainggit sila. Sa kainggitan nila, gusto nilang kalad ka rin si Pablo at iharap doon sa harap ng maraming tao. Nainggit sila. So, isipin natin, minsan, magbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Hindi lahat. Oo, hindi lahat. Tatanggapin tayo. Meron mga tao na i-reject tayo. Ito nga yung ginawa ng ibang tao doon sa Thessalonica. Inakwil nila si Pablo o yung salita ng Diyos. Di sila naniwala. Kahit na merong naniwala, pero merong mga tao na hindi pa rin naniwala. Kaya dahil doon, tumakas si Pablo at si Silas. Umalis sila. Ngayon pupunta naman tayo sa susunod na city o na lungsod na pupuntahan nila. Bakit sila umalis? Kasi merong mga tao na gusto silang kalad ka rin, gusto silang ipakulong, kaya umalis sila. Saan sila nagpunta? Next slide po. Pumunta sila sa Berea. Siguro ilan sa inyo alam na yung kwento tungkol sa Berea. Pero isang paalala para sa atin. Maganda na maalala uli natin kung ano bang uri ng mga tao meron doon sa Berea. Sa Thessalonica, ginamit ni Pablo yung kasulatan, pinaliwanag sa kanila, naniwala sila. Sa Thessalonica, tingnan natin kung ano yung respond ng mga tao dito sa Berea. Same routine din si Pablo kung makikita natin sa verse 10. Kinagabihan, pumunta ang mga mananampalataya, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Ito na yung pagkatapos gusto silang kalad ka rin o pakulong ng mga tao, mga Hudyo doon sa Thessalonica. Pagdating nila roon, pumunta sila sa simbahan ng mga Hudyo. Tingnan niyo yung routine ni Pablo. Pumunta kagad siya, pumasok siya doon sa simbahan. Ayun yung una niyang ginawa. Bakit? Maraming tao doon, makapag-share siya ng salita ng Diyos. Pero yung isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Pablo dito is, mas bukas ang kaisipan ng Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Sabi diyan, bukas ang isipan, open-minded. Tayo ba, kapag tinitignan tayo o nakikita tayo ng mga tao, bukas ba yung isipan natin? Nasabi ba nila, yung tao na yan, Kristiyano yan, makikinig talaga yan, salita ng Diyos. Ganun ba yung una nilang nakikita sa atin? Sabi pa nga sa English, more noble. Sabi, mga magagandang asal nila. Yung iba, mamaya makikita pa natin, yung iba pang traits na meron yung mga taga-Berea. Pero yun yung unang point ko sa Berea, bukas yung kaisipan nila. Tayo ba, bukas ba yung kaisipan natin sa salita ng Diyos? Siguro minsan parang gusto natin na yung salita ng Diyos sumang-ayon sa atin kaysa tayo sumang-ayon sa salita ng Diyos. Pero dito bukas yung kanilang kaisipan. Sa next slide, makikita natin, next slide po. Gustong-gusto nilang makinig sa tinuturo nila Pablo. Gustong-gusto nilang makinig sa tinuturo nila Pablo. May mga oras ba na parang tinatamad tayo na pumunta sa simbahan? May mga oras na parang, ayoko pumunta sa simbahan kasi umulan. Kagaya ko, minsan tinatamaan ako ng ganyan.
ng katamaran. Sabi ko, malayo yung simbahan, hindi na lang natin. Ganun. Pero sila, tingnan natin, oh, nung nakinig sila ng salita ng Diyos, gustong-gusto nila. Eager na eager sila na makinig sa salita ng Diyos. Meron akong napanood na video doon sa yung mga tao sa China. Yung mga tao sa China, meron silang underground church. Ang ginagawa nila, kinakabisado nila yung salita ng Diyos. Kasi pag nahuli sila na may hawak na Bible, papabilanggo sila, iba pinapapatay pa. Pero eager sila na matuto ng salita. Eager sila na kabisaduhin yung salita ng Diyos. Kailan ba tayo naging eager? O gustong-gusto natin na magbasa ng salita ng Diyos, gusto natin magbahagi ng salita ng Diyos. Kailan po ba yun? Kailan natin naranasan yun? Personally, naranasan ko yun nung ako'y naniwala. Nung una akong naniwala sa Panginoon. Yung bang gusto mong ibahagi kung ano yung pakiramdam mo, yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa'yo. Gusto mong ibahagi sa ibang tao. Ayun yung unang pagkakataon na eager ako. Talagang basa talaga ako araw-araw ng salita ng Diyos. Pero kalaunan, nawawala, di ba? Parang okay na tayo. Kristiyano na ako. Ligtas na ako. Okay na to. Hindi na ako magbabasa. Makikinig na lang ako kala pastor sa linggo. Sapat na ba sa atin yung ganun? Matuloy ko lang yung kwento ko doon sa China. Yung mga tao, merong missionary na pumunta doon. Nakita niya yung mga taga-China. Sabi niya, uy, kabisado niya yung salita ng Diyos. Pero nandun sila nag-church sila sa ilalim ng lupa, underground. Pero sabi nung Amerikano, walang upuan doon, walang kahit ano. Basta, kabisaduhin lang nila yung salita ng Diyos. Pupunit sila sa Biblia, kabisaduhin nila. Yung missionary sabi nung taga-China, sana yung church namin kagaya ng sa inyo. Yung bang naka-aircon, may bubong, yung komportable. Alam niyo sinabi nung missionary, sana kagaya namin kayo. Bang kagaya na yung mga taga-Amerika, sana kagaya namin yung ginagawa nyo. Na kahit na may persecution sa kanila, kahit na hindi open yung pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila, yung Bible study, yung ganito. Pero patuloy sila. Malakas sila sa Panginoon. Sana ilagay natin sa puso natin o paalalahan natin ang ating sarili na maging eager tayo sa salita ng Diyos. Kasi mahalaga yan eh. Ngayon, team natin, the living word. Hindi magiging buhay yung salita ng Diyos kung hindi natin ipapamuhay. Totoo buhay yung salita ng Diyos. Kaya nga nangungusap yung salita ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Pero dapat pinapamuhay natin. Dapat maging totoo to sa ating buhay. Huwag lang natin kimkim, bahagi natin sa ibang tao. Kasi yung pagiging buhay ng salita ng Diyos, may mga tao ring mabubuhay. Mabubuhay sa spiritual kapag sila naniwala at sumampalataya sa Diyos. Sunod po natin yung slide. Ito pa yung isang bagay na ginagawa ng mga taga-Berea. At araw-araw, nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang sinasabi ni na Pablo. Araw-araw ba tayong nagsasaliksik ng salita ng Diyos? Tinanong ko na yan kanina, araw-araw ba tayo? Sana araw-araw. Di ba? Para mas lalo pa tayong tumatag sa Panginoon, mas lalo pa natin siya makilala. At hindi lang araw-araw silang nagbabasa, sinasaliksik nila ang kasulatan para tignan kung totoo. Huwag lang tayo mabuhay na makikinig lang tayo. Dapat saliksikin natin kung totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat maging encouragement to sa atin. Ayan nga, yung hindi sila nakinig kay Pablo dahil si Pablo kilala, dahil si Pablo isang magaling na theologian, o dahil si Pablo nakapagsulat na ng maraming aklat sa New Testament. Hindi sila nagpadala kung gaano kagaling si Pablo.
Sila nagpadala doon. Iba sa atin, gusto natin minsan natin lang tayo. Kasi si Pastor Ayan yung magtuturo, atin ako ngayong linggo. O si Pastor ID magtuturo, atin ako. Dapat hindi ganun. Dapat, kagaya ng ginawa nila Pablo, pumupunta sila sa simbahan. At saliksikin natin yung salita ng Diyos kapag nagtuturo sila. Pag uwi natin, buksan natin salita ng Diyos. Alam, kung napapansin niyo po, lagi po akong may dalang Bible. Kasi gusto ko po, hindi lang po nababasa dun sa ano. Gusto ko po tinitingnan din po sa Bible ko. Hindi po sa nagmamalaki o nagmamayabang na meron akong Bible. Kasi ito yung salita ng Diyos eh. Ito yung totoo eh. Ayun, sabi dyan, no? Para tignan kung totoo nga ang sinasabi ni Pablo. Hindi ito dekorasyon sa bahay natin. Yung Bible, hindi yan papasok sa isip natin na nakalagay lang yan sa lamesa natin o sa higaan natin. Hindi natin matututunan yan. Kailangan natin saliksikin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung 3 kong point dyan, araw-araw or daily, silang nagbabasa. Habang sa loob ng maraming ilang araw na si Pablo nandoon, habang nagbabahagi si Pablo, sinasaliksik nila araw-araw din yung salita ng Diyos. Tapos, tinitignan nila kung totoo nga ito. May next slide pa po ba? Ayun. At pagkatapos nun, marami sa kanila ang sumampalataya. Marami sa kanila yung sumampalataya. Kabilang na dito mga Griyegong babae at kilala sa lipunan ng mga Griyegong lalaki. Kapag nagbabahagi si Pablo ng salita ng Diyos, lagi yung mga Griyego yung naniniwala sa kanila. Kadalasan, mga Griyego yung sumasampalataya sa kanila, sa Diyos. At kung papansinin din natin dito, sisingit ko lang din po, mga Griyegong babae. Alam niyo ba nung mga sinaunang panahon, yung mga babae hindi talaga sila napapansin. Pero dito, nakaka-interesado sa New Testament, binabanggit yung mga babae. Naalala niyo po ba yung isang babae na nahuli sa pangangalunya? Di ba, sabi doon sa kautusan ni Moses, kapag nahuling sa pangangalunya, babatuin hanggang sa mamatay, di ba? Di ba, sabi doon, nahuli siya sa aktong pangangalunya, pero nasa yung lalaki? Si lalaki doon. Kung naaktuhan siya na nangangalunya, nasa yung lalaki? Nakita natin yung discrimination sa mga babae. Pero dito makikita natin na sinulat ni Pablo na yung mga babae naniwala sa Panginoon, hindi lang mga lalaki. So, ano po yung mga take-away natin sa message ngayong gabi? Huwag lang tayo makinig, kundi saliksikin natin ang salita ng Diyos. Ayan po. Ginamit ni Pablo ang kasulatan para mag-reason out sa kanila. Pinaliwanag niya yung kasulatan. Tayo ba, mapapaliwanag ba natin yung kasulatan kapag mayroong nagtanong sa atin? Sabi sa Bible be ready in season and out of season, na magbigay tayo ng pag-asa o ng kasagutan sa mga tao na magtatanong sa atin. Pero dito makita natin pinaliwanag at naniwala sila. Tapos sa Berea naman, makita natin na bukas yung kanilang isipan. Gustong-gusto nilang makinig sa salita ng Diyos. Araw-araw silang nagbabasa ng salita ng Diyos, sinasaliksik nila ito para makita nila kung ano yung totoo. Nakita po natin pagkakaiba. Yung mga taga-Thessalonica, madali sa kanilang maniwala, sumampalataya. Pero yung mga taga-Berea, sinasaliksik nila yung salita ng Diyos. Alin tayo dito? Alin po tayo dito? Tayo ba yung mga tao na taga-Thessalonica? O tayo mga tao na taga-Berea? Sa huli pong slide po, bago po tayo magtapos, meron lang po akong gustong iwan na reminder na iniwan sa atin ng mga taga-Berea. Mabasa natin, Berean people, search the scripture daily to find out. They believed that they could understand and find out the truth from the Bible. Saan daw nila makikita yung katotohanan?
sa Biblia. Hindi sa katabi natin, hindi sa maritesa natin, kundi sa Biblia. For them, the Bible was not just a pretty book of poetry or mystery or nice spiritual inspiration for thoughts for the day. It was a book of truth and that truth was there to find out. Yung katotohanan, matatagpuan natin sa Biblia. Huwag tayong magpa easy. Basta tayong salita ng Diyos. Maganda rin po kung kapag sisimba tayo, dali natin yung Biblia natin, huwag natin iwan sa bahay. Magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat po sa ating speaker for tonight. At hindi po galit si Kuya Jeff, ha? Nag-aano lang po siya, bubulong kasi si Ate Mabel, sabi niya, nagagalit na si Jeff po. Nag-explain lang po siya ng message. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa mensahe niya ngayong gabi. Again po, maraming salamat po. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating prayer time. At tayo po ay magbibilang ng 1 to 6. So, dito na lang po, 1 to 6. Madami po itong niready ko po. So, 1 po. Okay po, para po ma-explain din sa mga nasa online, ito po ang ating prayer time. Specific po itong mga tao. So, ipag-pray po natin, una po, ang ating mga pastor. Doon po, malaki po yan. Dito po, malaki din po pag binigay ko po sa inyo. So, nag-explain agad. So, ang mga pastor po natin, si Pastor ID, si Pastor Ayan, si Pastor Daniel, si Pastor Kib, si Pastor Francis, at ang kanilang buong pamilya po. So, ipanalangin po natin ang kanilang kaligtasan araw-araw. Ayan, ang kanilang kaligtasan, protection, pagbibigay kaalaman sa paggawa po nila ng mensahe. Every gumagawa po sila. So, next po, ang church ministry team po. Kaya nga po, sabi ko po kanina, specific. Ayan po yung mga pangalan po. Dahil minsan po hindi po natin nakikita kung sino po yung mga CMT po natin. So, ang auxiliary president po natin, si Kuya Reggie, si Tita Irene, si Bianca po. Then sa ministry head po, ang finance po natin, si Doc Pats. Ang auditor po, si Tita Myra. Ang secretary po, si Ate Sher. Ang head po ng usher, si Ate Lian. Ang deacons po, si Kuya Malik. Ang deaconessa po, si Tita Joby. Then ang elder po natin, si Sir Ronel and si Lolo Jess. Then pastoral team po ay si Tito Charlie. Then kaya po wala sa CMT yung iba, nandito po sila sa church workers. Ayan, basahin na lang po natin si Ate Jade, si Tita Ann, si Rose Ann Ledesma po, si Maan, si Glyza, then si Ma'am Grace po. Then next po, yung church ministry. So, church ministry po, nakapaloob po dito yung ating Bakalan Outreach, Santo Niño Outreach, Bacood Outreach, then Sunday Service, Prayer Meeting, Auxiliary Fellowship, then yung paparating po nating 35th anniversary. Then next po, yung school po, yung Balka, yung admin, teachers, students, and parents. So atin po silang ipanalangin na magkaroon ng mahabang pasensya ang mga teacher, protection po sa araw-araw at
provision, kasipagan ng mga mag-aaral at ang kanilang paparating po na field trip po bukas. So, next po, church member. So, church member, yung mga senior po natin, kung may specify po natin isa-isa, pwede po natin. Then, mga kapatiran po nating nasa abroad, kapatiran may karamdaman, then kapatiran na wala na po dito sa simbahan, na makasama po uli natin. So, magsama-sama na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun lang po. Dito po yung 1, dito po yung 2, yung 3, yung 4, yung 5, then yung 6 po. Salit-salit lang po siya. Pwede po nating hatiin yung magsasabi po nito, pwede po nating hatiin yung ating prayer chain sa bawat isa. Ayan po. Again po, dito po yung 1. Ito po yung 2, kala Ate Bea. 3 po, doon po kala Gianna. 4 po, kala Tita Carol. 5 po, kala Tita Shirley. Then 6 po, kala Pastor Daniel. Again po, ito po yung time na mananalangin po ang bawat isa. Kaya nare-request po na tayo po ay tumahimik, sumandalin tumahimik. At after din po ng ating mapag-pray po ang mga prayer request na nasa atin po ay prayer partner naman po tayo para mapag-pray po natin yung bawat isa. So, after po nating mapag-pray ang bawat isa, manatili po tayong tahimik at pwede din po natin ipanalangin ang ating mga sarili. Dahil sa pagtahimik po natin, magkakaroon po ng respeto doon sa ibang nananalangin. So, maraming salamat po. Bibigay ko na lang po ang prayer.
Kung tapos na po manalangin ang bawat isa, pwede na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Again po, panatilihin po nating tahimik dahil may nananalangin pa po. Thank you po. Ngayon naman po, dumako po tayo sa ating offering. At iikot po ang ating offering bag. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at atin pong ipanalangin ang ating offering na pangungunahan po ni Sister Joshua. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob po na nandito sa harap. Salamat, Panginoon, sa mga kamay at sa mga puso, Panginoon, na nagbigay po nito. Panginoon, kayo po yung patuloy na mag-provide sa kanilang sa araw-araw, sa kanilang mga trabaho. Panginoon, patuloy niyo pong i-bless ito at sa mga magulang po ng mga kabataan na nagbibigay din po ng allowance, kayo Panginoon niyo patuloy na mag-bless din sa mga ito. Sa lahat po ng
kaloob na ito, Panginoon, kayo patuloy na gumamit upang mas mapalago, Panginoon, yung ministry na ginagawa po namin para sa inyo lamang. Sa inyo po namin inaalay ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Para po sa ating announcement, next week, January 21, ang speaker po natin ay si Pastor Ian Puentes. Ang presider po natin ay si Sister Cecil Peralta. Ang song leader po natin ay si Sister Roan Ledesma. At ang food aside po natin ay ang mga kalalakihan. At last week po, palakpakan po natin ang Panginoon. May offering po tayo na 968. At may attendance po tayo na 58. So, sa Diyos po ang papuri. At ngayon naman po, tinatawagan ko si Pastor Ian para po sa ating closing prayer. Maraming salamat, Brother Aga. Announcement po sa bawat isa. Ngayong Sunday po ay orientation ng Missions and Evangelism. Sunday po, tayo po ay mayroong orientation. At gayon din sa mga hindi nagbubukas na kanilang messenger, fellowship po ng women ngayong Sabado. Hindi pa? Ay, hindi pa ba? Next Saturday. Oo, yun talagang tinutukoy ko. Next Saturday pa talaga. Oo, nauna lang yung announcement. Yun kasi nakalagay sa calendar eh. Ngayong Sabado. Minove pala, Minove. Oo, Minove. Maraming salamat sa every Wednesday na nagpe-prepare ng ating pagkain. Masarap ang pagkain natin tonight. Praise the Lord, ang dami natin today. Para na tayong worship service, no? Tayong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Panginoon, patuloy po ang aming pasasalamat sa inyo, hindi lamang doon sa numbers na meron kami ngayon. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa opportunity na maidulog sa inyo yung mga dalangin ng aming mga puso. Maging ito ay personal man o para man sa aming mga kapatiran, ang lahat ng ito, Panginoon, ay ipinagpapasalamat namin dahil alam namin sa aming mga sarili, hindi lahat mayroong opportunity na katulad ng meron kami na sama-samang nananalangin. Maraming salamat kung paano po kayo nagiging very patient sa pakikinig sa aming mga dalangin. Sa kabila po ng katigasan ng aming mga ulo, nariyan kayo para pakinggan ang aming mga dalangin. Ang aming hiling, Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng patience as we wait for your answer. At anuman po yung maging sagot ninyo sa aming mga dalangin, ipaintindi niyo po sa amin na ito po talaga yung nararapat na sagot para din sa amin. Sa amin po sa Baliwag Alliance Church, patuloy naming hinihiling, Panginoon, ang inyo pong pagbubukod sa amin bilang pamilya, na kaming lahat ay magkaisa at naway makita namin yung halaga ng prayer, hindi lamang sa prayer meeting kundi sa mga personal po naming mga buhay. Maraming salamat din dahil bukod sa aming pagsasama-sama, meron po kaming ini-enjoy na pagkain na amin pong pinagsasaluhan tuwing Wednesday. At sa amin pong pagsalo-salo na ito, aming hinihiling, Panginoon, ang inyo pong biyaya sa amin pong kakainin at pag-iingat na din sa aming pag-uwi. Sa lahat ng ito, kayo po ang mapapurihan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa bawat isa.